Ako nga pala si Aiza, isang caregiver sa Japan. Gusto ko na umuwi, pero may pangarap ako, kaya nagtitiis ako. Tara, magluto tayo ng sopas. So fast! Siyempre, habang nagluluto ako, magkwentuhan tayo. Magkwentuhan natin yung buhay ng iba. Joke lang. So, ito na nga, no? Marites na marites eh. Paano nga ba ako napunta dito sa Japan at paano ako naging caregiver? Mga kamarites. So, umpisa natin sa umpisa. Siyempre, alang umpisa na natin sa huli. So, 2019. 2000, mali? Ano ka ba? Ano ka ba, girl? Mali agad. 2007 hanggang 2010, nag-work ako dito as a trainee. Trainee na, kasi yung trainee, ibig sabihin yung 3 years lang. Para magte-training ka lang, uwi ka ulit ng bansa mo, para i-apply mo yung mga natutunan mo dito sa Japan. So, nagtrabaho ko dito as trainee sa ano siya, sa poultry. Chicken chopper kasi yung tawag dun eh, chicken chopper. Pero nagde-debone kami ng manok. Nagde-debone, nagtitimbang, nagpapak, ganyan. So, 2010, umuwi ako ng Pinas. So, syempre, kahit wala kang ipon, yung mga dala mong pera, puro palabas, di ba? Oh, edi nag-work ako as a government employee. Nag-work ako na kulang 5 years. Ganyan, kulang 5 years. Kaso, habang nag-work ako, iniisip ko bakit ganito, parang kulang. Single ako. Hanggang ngayon naman single. So, kulang. Nakakapagbigay ka nga sa magulang mo, kasi kulang talaga. As in, sa'yo pa lang, kulang na. Sa akin pa lang, kulang na. So, nag-isip ako. Kaya habang nag-work ako, nag-a-apply na ako kung saan-saan. Nag-apply pa ako sa Taiwan. Kasi hindi ako pinalad sa Taiwan. So, nag-apply ako sa Japan ulit. Tapos, muntik pa ako ma-scam. Tapos, so wala talaga. Naghanap ako. Wala, mahirap talaga mag-apply, as in. Kulang 9 years siguro ako, or basta 9 years siguro ako nasa Pinas after nung huli kong Japan. Tapos nakakita naman ako sa Facebook ng student visa naman. Dito daw sa Japan, student visa. O, naku, isang step na yan, o, di ba? Iniisip ko, ganyan, pwede naman palang ganun. Tapos, hindi nagpa-process ako. Ang daming kailangan, nagbayad ka ng ganito, ganyan. Kasi syempre para sa processing, syempre kailangan. Para sa hanapan ka nila ng school. Ang pag-aaralan mo is Nihongo. Nag-aral ako dito ng Nihongo ng 1 year and 3 months, guys. So, ayun na nga, no. Habang nag-aaral ako, nagtatrabaho ako. Kasi, ang allowed lang ng student visa, allowed lang na 28 hours a week para mag-work. Hindi ka pwedeng lumagpas nun kasi pag nakita na immigration na lumagpas ka ng 28 hours a week ng work mo, wala na, hindi ka na mabigyan ng visa. So, kailangan iliwas mo yung discarding Pinoy. Kailangan magtipid. Alam nyo ba, dumanas ako ng yung isang cup ng kanin. Isang maghapon ko na yan. As in, tapos yung isang pack ng noodles. Hala, inaano ko pa yan, hinahati ko pa yan sa 2 or sa 3 para lang makasurvive ako ng mga time na yun. Di ba pandemic pa noon, nag-pandemic pa. Kaya as in talaga, sobrang tipid na tipid, as in. Pero hindi ako nag-ulam ng asin na, kasi kung ano talaga, syempre, pupunta ka ng supermarket ng gabi na para sale na yung mga food. Yung mga obento. Tapos hati-hatiin mo yun para meron ka kinabukasan ng tanghali, kinabukasan ng dinner. Yan. Naranasan ko yan, guys. Tapos naranasan ko pang na meron akong 500 peso bill. Pinapapalit ko pa yun para lang magkaroon ako ng 1,000 yen, 800 yen. Kaso walang pumalit, guys. As in, parang kawawa ko naman. Parang ganun, di ba? O, naisip ko yun, guys. Promise. Tapos, di okay na. Baka mayak pa kayo. So, yun na nga, no? So, nag-aral ako hanggang March yan eh. March ako graduate. Tapos, pero August ng 2019, yung sensei namin, yung teacher namin sa Nihongo class, madami siyang alam na pwedeng pasukan na Semongako. Parang siyang vocational school, ganyan. Kaso, so, pinapili niya kami, ganyan-ganyan. So, nag-decide kami na caregiver kasi boom na boom ang caregiver dito sa Japan, di ba? So, kahit na wala nagkikare sa'yo. Yun lang. Tapos, nagpa-interview kami. Siyempre, proud kami, Pinoy. Nagpa-interview kahit ka marunong mag-Nihongo. So, marunong naman kami mag-Nihongo kasi nag-aaral kami ng Nihongo, di ba?
So, nakapasa kami, marami kami nakapasa nun, ganyan. Pero dalawa lang kami na nagtuloy ng Nihongo class. So, ang kapalit kasi pag na-select ka nila, na nakapasa ka sa interview, pag-aaralin ka nila ng 75% tuition fee, sila yung magbabayad. Tapos, ikaw yung 25% babayaran mo sa school. Every month, 2 lapad, ganon. Tapos, so, yun na nga. Pero, ang ano niyan, pag nakagraduate na kami, doon kami magtatrabaho sa kanila. So, okay na, di ba? Kasi pag nakapag-aral ka, pagka-graduate mo, meron ka nang papasubukan. So, mas okay yun, di ba? Kaya yun, nag-aral ako ng 2 years na caregiver vocational sa Niigata. Malayo yun, medyo taas na yun ng ng Tokyo pa. Hindi pa, mas mataas pa. Malamig na part. Ganon. Tapos, pagka-graduate ko, bumalik ako sa Tokyo. Ngayon, working visa na ako. Caregiver na. Yun na ang kwento ng aking pagiging caregiver dito sa Japan. Kaya kung kayo gusto niyo maging caregiver, huwag na kayo mag-student visa. Marami dyan sa Pinas ngayon na mga agency, di ba? Hindi na kayo magpapakahirap pa na katulad ng ginawa ko ng student visa pa ganito ganyan. Ngayon, marami ng agency dyan sa Pinas. Maghanap kayo ng legit, guys. Ang daming kailangan ditong caregiver sa Japan. Yun nga lang, bumababa na yung yen. Pero, carry lang, di ba? Pinoy tayo laban lang. Laban lang. Hanap kayo ng ng kape. Yung kaya ko yung paglaban. Ha? Punta sa kape. Yun lang. Salamat sa panonood. Pero huwag niyong husgahan yung yung sopas ko. Hinakahiwala yung yung macaroni. Kasi kaya nakahiwala yan. Wala kasi akong kaserola. Kayo naman. Wala akong kaserola Kulang pa lang yung gamit ko. Puro kawali. At saka syempre mag-isa lang ako. Kaya yung sopas ko hanggang 1 linggo yan. Char! Yun lang. Ang sarap niyan, guys. Ang sarap. Uy. Grabe. Pero huwag kang papayag. Mas masarap ka. Yun lang. Kain tayo. Next time, ang gagawin natin ay magpapapayat naman. Samahan nyo ko. Paano kaya pumayat mo? Hi, salamat. Arigatou gozaimasu.